Nandito po kami ngayon sa Santa Catalinang Bata, sa Naldefonso po upang mag-conduct po ng interview sa isang farm dito. And ito po kasama po natin ngayon si Sir. First question po natin is the capital. Sir, how much po yung mga nagastos niyo po para po i-raise yung farm? Then the sources po. Starting capital namin, mga oras 3 Second question po, up to this now po, ano po yung pinaka-challenges po na naranasan niyo po dito sa farm niyo po? Yung poultry disease. Bird flu, mga ganyan. Yung pagsakit, kaso, kapag meron overproduction sa supply, yung mga siyempre, minsan, yung mga reklamo, minimal lang naman yun, wala naman siya problema. Maramihan talaga yung sa poultry disease lang. Paano niyo po may iwasan niyo? Biosecurity. Dapat lang meron kayong quarantine pag nalumugas yung mga tao. Kontrolin mo na yung disinfection, Sanitation po. sanitize ka lagi na. Masakyan, sabi na rin, pati yung mga wild birds, tatabuin. Yung mga insekto, wala. Sabi ang aso. If ever po na meron pong natamaan po na isa sa isang alaga niyo po, paano niyo po siya Dispose? Opo. Binabaw namin sa lupa yan para yan at isang lugar na babaw mo lahat. Next question po, number 3 question. Ano pong type ng animal yung nilalagay? Ano pong breed? Tikal, may high sex, yung babra. Bakit po yun yung napili? Yun yung mostly sa market. Pero halos pare-parehas na naman sila dito. Yung difference, clothing count, yun ang mga Hindi man po ba yun? hindi talaga karamihan naman ng ginagamit kahit sa ibang farm. Kaya hindi kayo umiikot-ikot sa market talaga. Natry nyo na po ba yung ibang mag-alaga po ng ibang animal? Meron din naman. Angso, pabo, mga pre-range, meron din. Dati nag-exotic din ako dati. Sa reptile. Ano po yung reason niyo kung bakit po mas pinili negosyo ko para po sa iba po pwede po No choice. Hindi ako lang. Sa lang, kasi kami industry na malapit dito. Kasi dati na kami nasa livestock. Pero ag industry. Para maiba naman, nag-try kami ng poultry naman. Kaya sa dito kami sa farm. Try kami ng ibang venue. Poultry naman. Ano po yung mga nakuha niyo po? Income generating naman, kaya okay naman. Bigay ka ng anak mo. Next question po is management practice. Paano po kakakain ng pong bahay? Practice namin, conventional. So, mostly ba, manual, wala automatic. Manual lahat yung namin ginagawa. Pagpapakain, wala siyang automation, manual. Actually, biosecurity. Ating biosecurity. Oras na naman, dapat gawin. Hindi lang na. Ngayon, syempre, dapat wala mapalagis. Pagkain. May mga binabayaran po ng taon na para po mga pag-aralan. Siyempre, may mga pag-stay na talaga. Kasi hindi pwedeng walang pakain dyan, mamatay na. Dapat talaga, marunong kaya pakain. Next question po natin, sir, is about sa kung paano nyo po yung minamarket yung product nyo or yung business. Nagsisimula kami, nilalako namin sa palengke. Pupunta kami doon. Yung
may mga kalingan. Nilalapit na hanggang, wala na kayo, mga kalingan. Ngayon, nung tanong mo na lang medyo, may market ka na pakulit-konti, pagkakal yan, sila naman market na na, kilala ka naman. Lumala. Oo, tsaka sa area kasi namin, marami na nga nakatayong existing na poultry. So pag meron nagpuntang isang customer dyan, mostly gawin yan, ikot-ikot yan ay nagkakamlas. Nagiging ruta ka na ng mga nagpupunta mga supply dealer. Kasi makilala ka na, automatic, hindi ka na maghahanap ng market. Dati ikaw maghahanap. Tagal-tagal, may mga kakatok na dyan. Kung sa kakatok na yan, sila na mag-iwan ng calling card. Sa una, mahirap kasi talagang ikaw mag-aarap sa kanila. Pag tagal-tagal, ano na yan? Oo. Mag-iwan lang ng mga ano dyan. Calling card. Tatawag ka na lang sa kanila, mamimili ka na. Sa una, ito mahirap talaga. Mga gato. Then, last question po. Anong taon po kayo nag-start ng poultry business po? Yung maalala sa ako hindi 2006 to na. And for the last question po, ano po yung pwede niyo pong sabihin sa ibang tao na gusto pong magtayo din po ng katulad po ng business po? Like any advice po? Pwede naman sila magtayo kung gusto nila. Ano pa sila magandang lugar. Siyempre dapat walang tao. Walang masyadong tao. Dapat makontrol nila yung problema sa pollution o mga langaw. Siyempre, lahat ng requirement, dapat makuha mo nila. O, dapat lahat ng karoon sila. Dapat bago ka mag-ano, makumpleto lahat ng requirement bago mag-tayo. Yung kasi medyo malulog yan. Dapat pwede sa zoning, sa isang lugar, pinapayagan. Baka mamaya tatayo ka, hindi pala pwede doon. Dapat tanong mo ng tingnan ng assess mo na muna. Siyempre, tubig, assess mo yan, kuryente. I-check po muna. Lahat, iyan mo lahat yan. Kasi mabigat. Pag nasa dulo ka ng siyempre wala yung tubig, wala yung kuryente. Medyo mabigat lang sila. Ganun talaga, kailangan yung wala masyadong tao kasi alam mo kalaban sa poultry dyan lagi, mga reklamo. Sa tingin niyo po, sa sarili niyo po, mahirap po bang manage po ng business po ng gano'n? Siguro nagsisimula ka, doon kapaka-paka pero pag tagal-tagal, magagamay mo na rin naman. Tapos, may trial and error. Ano yung tingin mo, i-improve mo naman ito, yung pagtagal natututo ka naman sa bawat mali mo. Tapos, hanggang sa padali yan. Dapat lumali. Kasi pag umirap, huwag mo nang tuloy. Di ba? Pag lumalaki ka, komportable ka, parang hindi ka naman nahihirapan, di ba? Ano ka lang, chill-chill ka lang. Diretso. Kung nahihirapan ka na, stop na. Pero unti-unti, mga ano siya, magagamay mo naman. Mga naman dyan, kukuha mo gusto siyempre ng katulong mo nag-uwigan ng manager, mga editor, kukuha mo yun. Hindi naman ikaw lahat gagawa. Ma-organize naman yun. Kaya organize naman. Kahit yung sistema namin, conventional na puro siya, manual, hindi naman automation. Ano naman siya. Ano naman ako. Saka mostly naman yung ganyan poultry naman, yung parang puro old school. Manual. Saan masyadong mabigat yung pero pag yung hindi siya malaki yan. Kasi nagsisimula, ano talaga? Umubra ka naman under Philippines. Yung lahat po ba ng tauhan po dito is, nung una po sila mag-apply, or nung tinanggap niyo po, alam po din ako paano po mag-manage. Wala. Tuturo mo lahat. Tuturo mo yung isa-isa lahat. Hanggang sa ako. Tuturo mo siya. Kasi iba-ibang farm, iba-ibang practice. Pero may ibang farm naman po na kumukuha po sila ng talagang Marunong na. Pwede rin naman yun, pero Kayo po? wala namang problema. Madali naman magturo. Kahit wala ka naman. So okay nga yun. Kasi pag may alam, minsan
susunod niya, tapos hindi mo naman gusto yung alam niya, di ba? Minsan mas okay pa yung from zero, tumuhan mo na lang. At least gagawin niya yun lang kung ano yung natutunan kayo. Minsan kasi kung yung practice sa ibang farm, tapos hindi mo naman gusto, pinapractice din sa farm mo. Ang hirap ang hirap i-end. So, mas okay ikaw na magturo from zero. Thank you so much po sa pagpayag po mag-interview sa akin. And lastly po, makanan yung ano po yung Jeremy Black. thank you po, sir.